Magandang hapon po sa atin diyan. At kagaya po ng sinabi natin ngayon po nga po ay consider natin as our afternoon service. Pero kagaya po ng kanina umaga, ang sitwasyon natin ngayon, wala pa rin si Mami Bes. Dahil Nung nakapatira. mga hindi inaasahang mga pangyayari. Kung wala lang ako sa trabaho ng oras na napigilan ko sana mga pangyayari. Amen. Nag-gaming na kasi. So, nasa trabaho na kasi ako kaya hindi ko natin napigilan ng mga nangyari. I miss natin. Ay, nakakamiss. Napapatingin ako sa banda sa kanyang inaupuan doon na alala ko si Mami Bessie. Amen. Ephesians chapter 1 verse 1 and 2. Amen. Tayo po masaya lang. Wala ako kasi si Mami Bessie kasi tignan niyo po yung GC. Ano nangyari yung si GC? Pinagpigil. Pupunta ko talaga ang ating nanay, ang ating minamahal na nanay. Talagang bilib ako sa commitment na rin. Sa akis. Tinakot lang po. Ephesians chapter 1 verse 1 and 2. Sabi po dyan, ako na lang tumubaba. It is a salutation from Apostle Paul. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus. Grace be unto you, and peace from God our Father, and from the Lord Jesus Christ. Ang panalangin, aming Diyos na kinasilat po, maraming salamat po sa inyong salita, sa aming awitin, at sa aming Panginoon Specialist. O Diyos, pagin sa mga presensya po ng mga kapatiran, na nandirito ngayon sa hapon na ito. Dalangin ko Panginoon, kaya kung mga sa amin muli, tuloy namin banal na Espiritu, pagtuloy naman pangunahan muli sa oras. Maraming salamat ng Diyos at lahat ng dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Ay pumakakaw po na. So pag-aralin natin mga kapatid, yung pagkakabigay ng salutation, paano in-address ni Apostle Paul ang sulatin na ito mga kapatid dito sa Ephesus. Sabi niya, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints which are at Ephesus. Now, the word saints, the saints, yung title na natin, saints, santo. So, mga kapatid, it is a blessing for us na tayo po ay tinawag ng Panginoon ng mga saints. Lahat ng mga nanampalataya sa Kanya, sumunod sa Kanya, at tumanggap, ay tinawag na saints. Lahat ng mga tagasunod ng ating Panginoon, ng Panginoong Jesucristo, tinawag po sila saints. Ano? So, ngayon, dapat huwag nating ma-fail na ma-realize yung ating katayuan sa harapan ng Panginoon nang tinawag niya tayo mga saints. Kasi kung mangyari mga kapatid, magkakamali tayo na unawa doctrinally pagdating sa saints. Sa Tagalog ng saints, santo. Yung mga ibig sabihin niya sa mga dictionary ay malayong-malayo. Ano? Malayong-malayo sa pinaka-ibig sabihin ng salita ng Diyos patungkol sa saints. Ganun po. Kaya tignan niyo po sa mga dictionary ninyo, yan po ay kaiba na ang ibig sabihin ng saint. Pag nilagyan mo nga saint, pag nag-type ko sa dictionary mong saint, may kasunod ng mga pangalan niya. Ano, may mga babanggit silang kasunod na pangalan. Now, sa atin po, as God's children, we are sons in a relationship. Tayo anak ng Diyos. Pag pinag-usapan natin ang relasyon, tayo po ay anak ng Diyos. Tama? We are students when it comes to education. Salita ng Diyos. Estudyante tayo. We are soldiers when it comes to battle. Dahil may mga tinatawag tayo spiritual warfare. Pinaisama ng palataya at naganda ang Panginoon, nagbigay ng tinatawag na
the armor of God, sapagkat we are soldiers in battles. We are servants when it comes to obedience. No? Sabi ng Panginoon, abide in me, I in you. You abide in me, and my words in you. You shall ask what I will give you what you shall ask. So manatili tayo sa Panginoon. In obedience, we are servants. Now, pagdating sa saints, kailan tayo tinawag na saints? In standing sa katayuan natin. In standing, we are saints. Sa ating kinatatayuan ngayon, we are saints. Hindi ibig sabihin na ang mga saints ay kina-canonize o kung ano pang ginagawa nila. Sa RC, kailangan muna nilang tinatawag na pagbotohan. Kung sino yung mga ika-canonize nila na pwedeng maging saint o yung para ma-process sa sainthood. Meron silang canonization na ginagawa. Kaya marami pong mga naging hope na dumaan na ikinanonize nila. Ngayon, mga nalagdag na sa mga tinatawag nilang saint. No? Kaya po ang paniwala ng RC, no? The church venerates people who have lived and done great things in their lives as saints. Kapag mayroong nagawa na isang great things, o dakilang bagay, saint na yun. Alam niyo ba si Santa Claus? Ano? Ang pangalan niya ay si Saint Nicholas. Siya rin po ay isa sa mga nasa Vatican din na ikinanonize at ginawang saint. Now, ano yung great things na ginawa niya? Every December, namimigay po siya ng mga pagkain o mga candies o regalo sa mga bata. So, siya po yung masabi natin na kilalang patron when it comes to Christmas. At mas kinikilala siya, mas siya yung inaantay at natatandaan every time na dadating yung Christmas rather than the Lord Jesus Christ. Kaya naging pagano yung Christmas. Kasi sabi nila, si Santa Claus, si Saint Nicholas, may nagawa. Ano? Then their sainthood must be presented to the proper authorities and then voted upon in order to secure this glorious privilege. Pagbubotohan, para ma-secure yung privilege na yan. Now, religion requires service and endurance for sainthoods. Service and endurance. Kailangan may magagawa ka, kailangan may patunayan ka bago ka mapunta doon sa tinatawag na o bago ka maging saint. Ano ba yung nagawa niyan? Nagaya po nito, mayroon diba tinatawag na rin ng Saint Therese. Ikinanonize siya, isa siyang nun. Pagkatapos, dahil sa kanyang marugdog na pananalangin at kahabagan sa mga may hirap, yun ay great things na nagawa niya. Ano? So yan pong religion, it requires service and endurance for sainthood, whereas salvation bestows instant sainthood. Pag sa ating pagligtas sa tayo, pag tayo pinaligtas, yun lang, saint ka na. Tawag ko. So sa paliwanag at turo ng salita ng Diyos, yun po yung ibig sabihin ng saint. At yun ang kailangan lang for sainthood. Kaligtasan na nanggaling sa Panginoon. Hindi na ng mga tinatawag na endurance and services. Wala. Kasi parang tinatapatan mo ng trabaho o ng mga sarili nating merit yung mga bagay para makuha natin. So yung mga katayuan natin sa buhay, kaya ito, yung ating standing, in our standing, we are saints.
We are saved not because of our service and endurance. We are saved because God saved us. Ang Diyos ang nagligtas sa atin at ang Diyos ang tumawag sa atin yan. Ano? So salvation bestows instant savehood. Every believer in Scripture is referred to as a saint. Lahat ng mananampalataya. Sabi nila, kung paramihan ng santo, hindi totoo maraming santo doon sa RC. Mas marami sa atin kasi ang bawat isa sa atin dito ay may ganung klaseng pagkatawag sapagkat sa salita ng Diyos, ang lahat ng saint, tinawag yung mga ligtas na tinawag na saint. No? In Acts chapter 9, verse 32, Acts chapter 9, verse 32, and it came to pass, as Peter passed throughout all quarters, he came down also to the saints which dwelt at Lydda. Pag binanggit po talagang saints in Scripture, mga kapatid, it pertains to the believers. Ano? It pertains to the believers or to the Christians. And Romans chapter 15, verse 25 to 26, but now I go unto Jerusalem to minister unto the saints, for it hath pleased them of the Macedonia and Achaia to make a certain contribution for the poor saints which are at Jerusalem. Another thing, saints tumulong sa mga poor saints. Mananampalataya na may mga pangangailangan na kapwa niya mananampalataya, they help each other. No? Mananampalataya po yan. Walang sinabi din ng mga patron. Pero tinawag yan as general doon sa kongregasyon na meron sa lugar na yan, tinawag na saints as a believer. Meaning kapatid, yun na yung kanilang pagkatawag sapagkat sila yung mga mananampalataya. Saints. Another verse in 1 Corinthians chapter 14, verse 33. 1 Corinthians chapter 14, verse 33. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. Another verse in Philippians chapter 1, verse 1. Philippians chapter 1, verse 1. Paul and Timotheus, the servant of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus, which are at Philippi, with the bishops and deacons. So, if we are going to look up the word saint in a dictionary, you will get a varied definition which has nothing to do with the biblical definition of the word. Magkaiba. Iba ang ibig sabihin. Ito po yan. Saint. Noun. A person sanctified, a holy or godly person. One eminent for piety and virtue. Ano po ibig sabihin ng piety? Or piety? Piety, gano'n. Yung nagkakawang gawa. So kung hindi ka magkakawang gawa, wala ka doon sa virtue, sa service and works na qualification for sainthood. Tama? So, ngayon, may kita natin, yan po ibig sabihin yan. Ano? So, as a saint, that is our stand. That is our standing. Saint. Now, pagdating po sa definition na nakita natin, mayroong tinatawag na piety and virtue. O kawang gawa. Now, ang definition na to ay mas higit pa, mas higit pa yung piety kaysa doon sa standing. Samantalang ang definition na makikita natin sa Word of God ay yung pagiging saint, ay yung katayuan natin sa Panginoon na bilang isang ligtas. Ngayon, higit pa yung works kaysa doon sa katayuan sa Panginoon, sa qualification ng mundo, pagdating sa pagiging saints. So kung hindi ka magkakawang gawa, wala kang works, services, wala ka din sa qualification ng services. Kaya nakita natin yung maling application kagad when it comes to sainthood. At maintindihan natin yan. Ang sainthood sa atin is our standing in front of our God as a saved person. Automatic, pag tayo piligtas na, the moment na tayo po saved,
the moment of our salvation, you are saint. Ngayon, nilagay nila ng mataas na halaga at ranggo yung pagiging saint. Hindi naiintindihan. Oo. So, naging magulo, ano? Naging magulo at naging confusing ang marami. At kahit sa dictionary, hindi na makikita natin na ibig sabihin nila. Ano? Now, sainthood is not even related to spirituality. Hindi rin related sa spirituality. Ngayon, ang ginawa nila mga kapatid, sa RC, nilevel nila when it comes to sainthood, yung pagbibigay nila ng sainthood, in the level of spirituality kasi kailangan ng services, kailangan ng achievement. But in reality, mga kapatid, sainthood is not even related to spirituality. Saan natin may kita? In Ephesians chapter 5, verse 3. Ephesians chapter 5, verse 3. But fornication and all uncleanness or covetousness, let it not be one's name among you as becometh saints. Now, nakikita natin dyan, therefore, we should live a life becoming to our studying. But the studying is secured through the new birth and not works of righteousness. Ano? Hindi po sa pamamagitan, mga kapatid, na ma-maintain natin yung spirituality for us to be able to maintain our sainthood. Hindi. Ano? Siyempre, kailangan natin ma-maintain yung tinatawag ng spirituality. Meron tayong spirituality dyan. Pero, not for the sake of our sainthood. Para sinabi natin ganyan, nawawala kaligtasan. Pagkaganyan. Ano? Kaya natin mga kapatid, our standing as a saint is secured through the new birth and not works of righteousness. Ano? Nasisecure yan through new birth. From the moment ng ating salvation, secured na yung sainthood natin. Yung ating standing. At hindi na kailangan na pag-maintain ng works of righteousness para sa sainthood. Kasi para sinabi natin, pag gumawa ka ng masama, pag nagkasala ka, mawawala na yung kaligtasan mo. Pag sinabi natin na ma-maintain yung sainthood. Tandaan niyo mga kapatid, sainthood is not even related to spirituality. No? Pero nagmamanifest sa atin yung spirituality not to maintain our sainthood, but because we are saints, because of our standing. Parang sinabi natin na ganito, we are not doing good works to be saved, but we are doing good works because we are saved. Ano? Yun po yun. So once we become saints through the new birth, this sainthood is expressed in a change of both attitude towards sin and result of sin. Nagbabago na attitude. Kasi bakit? New birth na eh. Bagong nilalang na tayo. Bago ka na uling creature ng Panginoon. So that is the moment, mga kapatid, na naging saint tayo. From the moment that we were saved. From the moment of our salvation. Now, true sainthood always brings about conviction of sin. Bakit true sainthood? Kasi may fake sainthood. Bakit ang iba dyan, marami pa rin gustong achievement na gawin. Masyado nilang tinitingala yung achievement nila. Kasi gusto nilang umabot dito sa level ng sainthood. Most especially, mga kapatid, ang malpractice ng sainthood is matatagpuan natin sa RC. Diyan natin matatagpuan yan. Sigit, paangat sila ng paangat ng kanilang mga credentials para ma-qualify sila doon sa canonization as saint. Ano? As saint. Ngayon dito sa atin sa Pilipinas, pero hindi ko nababanggit yung pangalan niya. Meron sa atin dito. Meron na dito na bata lang, nananalangin, gusto gawing santo. Eh sabi ko, lahat ba nang makikita nila na taimtim na mananalangin pag may camera, i-level na kagad nila doon sa pagiging santo? Kasi merong great things na ginawa. Ano ho?
pero walang conviction sa kasalanan. Mali, maraming bata dito na napipicturean ngayon na sasabihin na nanalangin, at sasabihin, grabe devotion niya. Naku po, yun ang qualification nila for sainthood. Pero true sainthood, mga kapatid, true sainthood always brings about conviction of sin. Kasi from the moment we became saint, through the new birth, this sainthood is expressing change of both attitude toward sin and the result of sin. Yun ang ibig sabihin ng sainthood. Ano yung pagiging saint? And true sainthood always brings about conviction of sin. Na kung ating tatanungin, yung mga gusto nila maging saint, hanggang ngayon, ang tingin nila sa sarili nila, wala pa rin silang conviction when it comes to sin. Meron pa tinatawag na Padre Pio, mga patron, yung sino-sino, dahil daw mahilig sa sapatos, dahil may patron ng mga sapatero. At kadakilaan yung ginawa niya patungkol sa sapatos, kaya marapat na siya gawing i-canonize bilang isang santo dahil lang sa nagawa niya. Pero hindi dahil sa nagawa ng Panginoon sa kanyang buhay, kaya sa santo. Pero tayo mananampalataya kung bakit po tayo saint at nasa status tayo, ito ikatayuan natin na saint because God saved us. Amen? Ang Diyos ang nagligtas sa atin. Ang Diyos ang gumawa, hindi tayo ang gumawa. Sa paanong paraan? For by grace are ye saved through faith. Sa biyaya ng Panginoon. Saint ang hinahanap. Yun, dito. Dito kami mga mananampalataya. We are saved. Not by our works, not by our services, not by our credentials, but by our Lord, Jesus Christ. Yeah, true sainthood always brings about conviction of sin. Kung wala conviction of sin yan, fake sainthood yan. Sabi sa 2 Corinthians chapter 7, verse 10, for godly sorrow worketh repentance to salvation, not to be repented of, but the sorrow of the world worketh death. Kaya true sainthood brings about conviction of sin. Now, ito lesson na ito para sa atin to kasi isa lagi natin na-overlook na lang yung saint, the word na saint. Maintindihan natin yung ating katayuan. Ang pagiging saint natin ay yung katayuan natin sa harapan ng Panginoon. At hindi yung tinatawag na kabanal-banalan tayo. Sabi nila ngayon sa dictionary, saint, santo, banal. Ang ibig sabihin ng mga kapatid, yun yung binibigay na definition ng mundo. Walang definition ng salita ng Diyos, it is our standing in the Lord. It is our standing in the Lord. Pangalawa mga kapatid, true sainthood always brings about either confession or chastisement for sin. Confession or chastisement for sin. In 1 John chapter 1 verse 9, 1 John chapter 1 verse 9, kung lagi kang may sakit, ito yung gamot eh. Kaya sa mga kapatiran natin na nanonood, may sakit, ito yung gamot. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. So either a confession, pwede i-confess natin yung kasalanan natin na may nagawa tayong kasalanan. Kaya nga ang 1 John 1:9 mga kapatid, hindi po yan tumutukoy sa mga unbelievers. Pero po yung tumutukoy sa mga believers. That every time we fell or fall down in a sin, sabi na salita ng Diyos, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all our unrighteousness. The true sainthood always brings about either confession, pangalawa, or chastisement. Deuteronomy chapter 8 verse 5. Deuteronomy chapter 8 verse 5. Sabi diyan, thou shalt also consider in thine heart that as a man chasteneth his son, so the Lord thy God chasteneth thee. Nagkaroon tayo ng pagsalansang sa ating Panginoon.
marapat na kagaya ng isang, sabi niya, kagaya ng isang ama na kanyang dinidisiplina ang kanyang anak, so the Lord thy God chasteneth thee. At ang sabi ng Panginoon, iniibig niya, dinidisiplina niya ang kanyang iniibig. Tama po? So makita natin dyan mga kapatid, ang ibig sabihin ng true sainthood brings about either confession or chastisement, and true sainthood always brings about conviction of sin. Now, let's take a look at the sainthood of the believers. The sainthood of the believers naman. Tayo mga mananampalataya. Now, una mga kapatid, meron tayong tinatawag na positional sainthood. Positional sainthood. No? Now, we are saint in imputation. The doctrine of salvation. Ano? Imputation. Pag amputate, ano ibig sabihin? Pag imputation, naiilagay. Hindi mo pinagtrabahuan yung sainthood. But positionally, inilagay tayo ng Panginoon. Ano? Hindi rin tayo may gawa. Ang Diyos din ang may gawa. Hindi rin tao ang may gawa. Ang Diyos ang may gawa. Hindi pinagbotohan. Hindi kailangan i-canonize ng tao. Sa halip ang Diyos ang naglagay sa atin positionally, saint. Ano? So we are saints in imputation. In 2 Corinthians chapter 5, verse 21, 2 Corinthians chapter 5, verse 21, for He hath made Him to be sin for us. Yan po, sino yan? Ang Panginoong Jesucristo. Who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Imputation. Now, in sainthood, we see substitution. Ano po yung naging substitution? Sin for us. Sabi ng Panginoon, for He hath made Him to be sin for us. Ang Panginoong Jesucristo na walang kasalanan, walang bayad ng kasalanan, sabi ng salita ng Diyos, hath made Him to be sin for us. Paano nangyari? Kasi yung death penalty ng panahon na yon, para yun sa mga nagkasala. Pero ang Panginoon walang kasalanan, pero inari niyang makasalanan ng kanyang sarili para sa atin. So positional sainthood. Ano? We are saint in imputation. Hindi naman tayo dapat nandito ngayon. Wala dapat tayo sa katayuan na ito ngayon. But because of the imputation, ano? We see substitution. Sin for us. Ano? Pakita natin yung katayuan natin ngayon. Sabi ng 1 John chapter 4 verse 10. 1 John chapter 4 verse 10. Herein is love, not that we love God, but that He loved us, and sent His Son to be the propitiation for our sins. Hindi dahil sa mahal mong Diyos, pero dahil sa mahal tayo ng ating Diyos na kanyang pinadala, kanyang buktong na anak, to be a propitiation for us. Kapalitan para sa atin. Kaya in sainthood, we see substitution. Ano? Hindi po kailangan ng merits, services, or mga achievements in sainthood. Sapat yung ginawa ng ating Panginoon as a substitution for our sin. Pangalawa, in sainthood, we see sinlessness. Sino yung sinless doon? Ang Panginoon. Ang sabi niya mga kapatid sa verse pa rin ng 2 Corinthians. For He hath made Him to be sin for us, who knew no sin. Who knew no sin. Kaya in sainthood, we see sinlessness. Ang sabi niya, who knew no sin. Sino? Ang Panginoong Jesucristo. Hindi siya nakagawa ng kasalanan. Wala siya nagawang kasalanan. But He made Himself a sin for us. Ano? Sabi ng 1 John chapter 3 verse 5. 1 John chapter 3 verse 5. And you know that He was manifested to take away our sin. And in Him is no sin. Sino na naglagay? Kinuha niya ating kasalanan. Pero siya mismo, wala siyang kasalanan. Kaya doon sa cross ng Kalbaryo, yung mga oras na yun,
Siya na yung pinakamakasalanan ng tao. Kasi yung kasalanan ng buong mundo, kinarga niya. Kinarga niya. Kaya hindi na ikaw ang nagbayad yun. Siya, ang Panginoong Kristo, nagbayad yun ng kasalanan natin. Sabi ko, kung ito lang ay maalala lagi, maintindihan ko ng mga kapatiran natin na patuloy ng lalamig kung ano yung ginawa ng Panginoon sa kanilang buhay. Ang dalawang isip yan na lumayo sa Diyos eh. Magdadalawang isip tayo kasi bakit hindi ako karapat dapat ito. Ma-realize na hindi ako karapat dapat ito pero nandito ako ngayon. Because God loves me. Not because I love God, but because God loves me. Na yung sarili niya, sinless, ginawang makasalanan para sa atin. Sabi natin, dapat po sir, hindi na lang pala niya ginawa. Kung hindi niya ginawa yung mga kapatid, wala po tayo ngayon dito. Lahat po tayo diretso sa penalty ng kasalanan. Wala po sa atin kaya isalba ang sarili natin. Kung babalik natin yung dispensation of law noon sa mga templo, kailangan mo mag-offer na mag-offer for your sin. Ibig sabihin, pupunta ka sa templo. Mag-offer ka ng something for your sin. Nowadays, kapatid, yung pagpunta nga lang sa simbahan, ang hirap i-maintain ng iba eh. So, paano ma-maintain yun? Di marami nang napaamo. Kaya in sainthood, we see substitution, we see sinlessness. At 1 John chapter 3, verse 5, na binasa natin ano? He is the man who was manifested to take away our sins. And in Him is no sin. And John chapter 17, verse 23, John chapter 17, verse 23, I in them, and thou in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that thou hast sent me, and hast loved them as thou hast loved me. Kaya in sainthood then, pangatlo, in sainthood, we see sanctification. Sanctification. In Him. In Him, yung word sa Corinthians. In Colossians chapter 3, verse 3, for ye are dead, and your life is hid with Christ in God. We are dead, at yung buhay natin ngayon na nasa Panginoon na ngayon. Kaya itong buhay natin ngayon, hindi na natin ito pag-aari. Positionally, pero tinatawag na positional sainthood na tayo ngayon sa Panginoon. We are saint because of imputation. Ang Diyos ang gumawa, ang Diyos ang kumilos, ang Diyos ang lumikha, ang Diyos ang naglagay. Hindi dahil sa personal credentials natin. Kaya salita ng Diyos, not because you love God, not because you love God, not because I love God, but because God loves. Amen? Pangalawa, na makita natin na sainthood to the believer is the practical sainthood. The practical sainthood. We are saints in character, integrity. In 2 Corinthians chapter 5, verse 17. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is what? Ano ba? A new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Bago. Kaya in sainthood dito sa verse na ito, sa practical sanctification, practical sainthood, in sainthood we see condition. Ano po yung condition? If any man. So kapag nakakita tayo ng word na if, conditional. Ibig sabihin, kung wala yan sa Panginoon, kung ikaw ay nasa Panginoon na. Therefore, if any man be in Christ. So we see condition. Not only that,
in sainthood, we see change. Ano yung change dyan? Sabi ng salita ng Diyos kanina binasa natin, a new creature. So, ka nakakitang saint, walang binago. Ganun pa rin ang katayuan. Ano ho? Ganun pa rin ang kanyang tindig. Kaya makikita natin in sainthood, we see change, in new creature. And in sainthood, sa verse na yan, when it comes to practical sainthood, we see character. Ano yung character? All things. Ano nangyari sa all things? Ano sabi sa verse? All things, dito sa binasa natin ngayon lang. Ano? All things become new. Ano? Yung all things become new. Kaya wala po mga kapatid, practical sainthood na binago pa rin ng Panginoon. Ano? Binago na tayo positionally, binago na tayo practically. Yung positionally, binago na tayo, pero ganun pa rin. Ang hirap noon. So, bago natin masabi na, santo yan. Ano? Ang pinakikita lang naman nila when it comes to canonizing a saint sa RC ay yung achievement nila eh. Pero walang ipinakita doon na siya nagkaroon ng repentance sa harapan ng Panginoon. He never nga nabanggit na may ginawa ang Panginoon eh. Puro kabig eh. Tama? Puro kabig eh. Sabi, ito yung kanyang nagawa. Siya ay naging ganito sa may hirap, naging mabuti, naging mabait, naging mapagmahal sa mga bata, siya ay naging mapag-aruga, ibinuhos niya ang kanyang buhay para sa paggawa ng kabutihan sa mga mahirap. Nung may ganitong sakuna, siya ang nauuna, lahat ng meron siya, binibigyan niya. Ganun. Practically, wala namang nabago. Ang katayuan pa rin niya, lahat yun para sa kanyang sarili. Pero wala na ibig sa nabanggit kung anong ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Yan po yung complete unbiblical na pag-intindi sa pagkakanonize ng saint. Hindi nyo alam kung yan ay napunta nga ba ng langit eh. At tanongin nyo saint, langit ka ba? At tanongin mo yung saint na buhay pa. May mga buhay pang saint. Diba saint? Canonize ka rin. Pag namatay ka lang. Pag sinabi ng saint, hindi pa. Hindi ko alam. Yari ka. Nagkaroon ng saint, Saint Pierre. No? Taking saint. Dahil hindi nakaintindihan. Ang tingin nila sa saint, nakaiba. Pero gano'n sa salita ng Diyos, hindi kakayuan natin sa Panginoon. Positionally and practically. Ikatayuan natin sa Panginoon. Hindi natin pwedeng baliin yung katotohanan na yun pag sinabi ni Saint. Kaya pag may tinatanong ako sa amin, wala na yung mga kausap ko dati matatanda mga aros ito eh. Kasi Saint. Ano ba intindi niya sa Saint? Kasama. Mga banal. Mga taong mga banal. Mga natatangi. Kasi daw ibig sabihin sa dictionary. Pero hindi umasa doon sa paliwanag at definition ng salita ng Diyos. Kaya marapat na sa atin po bilang isang mananampalataya, huwag nating mawaglit yung kahalagahan ng pagkatawag sa atin ng Panginoon na Saint. Dahil pagkatawag sa atin ng Saint, yan ang ibig sabihin niya na yung ating standing sa harapan ng Panginoon. Ano yung standing? Positional sainthood. We are saint because of invitation. Hindi nakamit ng kasalanan ng Panginoon, pero because of His love, yung kasalanan na para sa atin, kanyang inari. At ano nilagay sa atin ng kanyang kapilan. So we see
tinatawag na imputation. Hindi amputation. And practically, mga kapatid, yung lumang tayo, nag-change. If any man be in Christ, he is a new creature. Practically, practical sainthood. Bago nila naman. Hindi ibig sabihin paglabas niya sa pinto ng simbahan, nakaganito. Kung mamalengke ka, nakaganito. Ibig ko sa inyo, yung outward appearance niya, mas higit pa dyan yung dapat na meron tayo. Kasi ang Panginoon, sabi ng salita ng Diyos, hindi tumitingin sa panlabasaan nyo, but He is looking in the heart of every man. Malalaki ng katawan ng mga kapatid ni David. David? Si David lang maliit. Oo. Si David lang yung mahambo yung mukha. Si David lang yung maganda yung kalooban. Nakita ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon kay Samuel, i-anoint ko na kagad yan si David. Yan na ang susunod na magiging hari. At ang lesson doon, God is not looking on the outward appearances, but God is looking in the heart. Kaya higit pa rin sabihin natin nakaganon ka, na hindi ka halos makabasag tinggan. Dahil ba, saint ako eh. Santo ako eh. Talaga? Ano? So that is the meaning scripturally na saint. Ano? Hindi lang basta ilalagay ang title ng saint. Ano? Pero lahat po ng mananampalataya sa salita ng Diyos at mga mananampalataya, in-address sila as a saint because of their standing. Ano? Not because of their achievement, not because of their services, not because of their works, but because of the works of the Lord Jesus Christ. Katayuan natin sa Panginoon. Amen? Amen. Ingat-ingat tayo sa pagpapaliwanag din ng mga Santo de Sena. Ang dami na dadagdag ngayon. Kawawa yung mga nagsiseminary sa RC. Taon-taon, nagdadagdagan. Mahigit 70 na yata yung memorize sila, pati buhay, sila memorize. Dami, no? Pati yung kasama na doon yung 12. Yung 12 disciples, tinawag din nilang saint. No, may kanya-kanyang hawak yun, doon sa may banda sa aming simbahan. Iba may hawak na susi. Alam niyo may hawak na susi. Diba? May manok ba? Ha? May hawak na May nagmamano. susi lang eh. Ay, wala ba? Susi lang eh. Kasi yung manok na yung pagtilawak eh. Pero yung susi lang natin. May nagawak ng tupa. May nagawak ng cross. May nagawak ng ballpen. Pero I believe lahat sila hawak nila pang sulat eh. Kasi nga nagsulat sila lahat eh. Ano, mayroon sila kasi kapag nagsasalita ang Panginoon, sulat. Maalala sila, ilid sila ng Holy Spirit. May motor ba? Hawak ng motor. May hawak ng skwala. Oo nga, may hawak ng eskwala. May engineer na. May eskwala doon, Brad. Hindi ko maintindihan. Kasi ninyo, hindi nyo panginin doon. May eskwala hawak. Hindi maintindihan, gano'n, di ba? Pero sa atin, tayo pinagpapasalamat sa Panginoon kasi yung kanyang salita ay nagbibigay po sa atin ng paliwanag at pangunawa kaya po sa bagay. Kaya hindi tayo gagawing mangmang ng salita ng Diyos. O sabihin natin, kung may makapanood na RC ng ganitong turo, hindi nila pagsasangayonan sapagkat ayaw nilang tanggapin yung katotohanan. Ang iisipin kagad nila, sinasabotahe sila. Hindi pala nabutahe ang pagsasabi ng katotohanan. Diba? Amen? Wala tayo pong sasabihin dito katotohanan. Amen? Tayo po manalangin. Aming Diyos, nakila sila, Panginoon, maraming salamat po sa inyong salita, sa inyong paliwanag sa amin, pagbibigay ng pangunawa. Walain ko po, Panginoon, patuloy na kami yung pagyabungin sa aming kaalaman, patuloy panginahan, Panginoon, sa aming pag-aaral ng Diyos. Maraming salamat, Panginoon, at ating dalangin sa Panginoon. Amen.